Ang daming espekulasyon na balasahan o rigondon sa kupunan ng mga SMC team, particularly sa San Miguel Bearmen, matapos nga talunin ang San Miguel Bearmen ng Meralco Bolts sa Philippine Cup Final. Naghahanap nga ngayon ang San Miguel Bearmen ng mga backup na mga big man para suportahan si Junmar Fajardo. Nakita na nga ang mga weaknesses ng lineup ng San Miguel Bearmen dahil napakataas ng minuto ng inilalaro ni Junmar Fajardo sa finals ng Philippine Cup, dahilan para kapusin ito sa kanyang mga arsenal. Isa sa mga posibleng kausapin ngayon na kupunan ng San Miguel ay ang Phoenix Fuel Masters. Ayon nga sa atin isang kuliglig na ang San Miguel kinakausap na itong si Jason Perkins para makuha sa Phoenix Fuel Masters. Ang tagal nang pinag-uusapan natin ito na kailangan talaga ng San Miguel Bearmen itong si Jason Perkins. Alam natin na si Jason Perkins ay two-way player. Hindi lang ito basta-basta two-way player. Isa rin ito sa magaling na player or meron skills pagdating sa leadership. Kinakailangan kasi ng San Miguel Bearmen ng meron leadership skills na kung saan nakuha nga nila kay Arwin Santos. Kumbaga, ang San Miguel kasi ngayon naghahanap ng katulad kay Arwin Santos na player. Hindi na kasi nila maibabalik pa si Arwin Santos. Kaya naman ang posibleng kunin talaga ni Boss Al Francis Chua kung sakasakali ay itong si Jason Perkins. Kaya napakataas ng IQ ng nasabing player na si Jason Perkins. At the same time, kung pagdating sa crunch time, pwedeng pagsandalan ito ng San Miguel Bearmen, makukuhanan talaga ito ng puntos. Napakagaling at napakataas ng quality ng nasabing player. At ayon nga sa isang report, kayang-kaya magpakawala ng 3 players or future picks ang San Miguel Bearmen. Isa na sa mga posibleng isama sa trade package papunta sa Phoenix Fuel Masters ay itong si Jeron Teng, Vic Manuel, or si Kate Jimenez, or magbibigay pa ng future picks ang San Miguel Bearmen para lang matuloy ang nasabing trade negotiation na nagaganap ngayon. Hindi lang ang San Miguel Bearmen ang posibleng magbalasa o magrigondon ng kanilang lineup. Isa na rin sa posibleng magrigondon na team ay ang Magnolia Pambansang Manok Templados. Ilang taon na kasi hindi nakakakuha ng kampyonato ang Magnolia, at noong nakaraan Philippine Cup, kitang-kita na ang pagkakaiba ng lineup ng Magnolia. Kaya naman hindi ito nakapasok na sa semifinals. Maaga itong nagbakasyon. Isa na sa mga posibleng pakawalan ng Magnolia ay itong si Calvin Abueva, na hindi na maganda ang nilalaro at hindi na maganda ang nagiging resulta ng team kung sakaling or kung nasa court ito. Dahil nga napakadami na nitong problema. Hindi lang problema pagdating sa court, pati outside the court. Kaya hindi na nagugustuhan ni Boss Al Francis Chua ang nangyayari sa Magnolia at kay Calvin Abueva. Kinakailangan na nilang pakawalan itong si Calvin Abueva. Parang toxic na daw ito sa lineup ng Magnolia. Napakalaki pa naman ang kanilang pinakawalan para makuha itong si Calvin Abueva. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Kukuha lang ang Magnolia Pambansang Manok ng mga players para posibleng ipalit kay Calvin Abueva. At ang posibleng destinasyon ng itong si Calvin Abueva ay ang Northport Batangpier. Tinitingnan na lang kung itong si Arvin Tolentino ba ang ibibigay ng Northport Batangpier or itong si Joshua Monson plus future picks para lang matuloy ang nasabing negotiation. At doon sa Northport Batangpier, hindi na ito magtatagal itong si Calvin Abueva, at malaki ang posibilidad na dediretso ito sa Converge Fiber Xers at maghahanap na lang ng mga player ang Converge para ibigay sa Northport or magbibigay ng future
para sa Northport kasi nagpapabata rin ngayon ang Northport Batang Pier, kaya aabangan natin bago pa man magumpisa ang annual rookie draft or ang pagkatapos ng annual rookie draft kung gagalaw na ba ang SMC, particularly ang San Miguel at ang Magnolia. Ano sa tingin nyo? Patas ba ito? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Anthony Laquialon at si Mr. Yornel Belches ng Cebu City. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook page ko na Paul Goso. Doon na po natin i-upload ang ating mga video. Maraming salamat po.